Nag-meet kami sa camp. Bago talaga ko siya naging close, ang close ko is yung brother niya, younger brother niya. Siyempre camp, di ba, youth camp, parang tuksuhan, yung mga crush-crush. So, doon ko nakita si Len. Sabi ko, ba naman tong babaeng to? So, yan, long hair, tapos kulot. Naka-black t-shirt, tapos ripped na jeans. Di man aminin ni Rain ang nararamdaman, nagustuhan niya si Len. Yung crush na yon, nalaman ko na ako yon. And then after that, dun kami naging as in close. Wala siyang masyadong friends. So bukod sa akin, tapos yung konting circle of friends niya. And at that time kasi, nung magkakaibigan kami, ang alam ko may girlfriend siya. So close kami, pero hindi close-close na alam mo yun. Nagulat ako nung one time tumawag siya sa bahay namin. Kasi after sa mga tawag-tawag, yung mga ganon. Then, sinabi niya sa akin na he liked me. Ikaw, as a girl, may girlfriend siya, anong mararamdaman mo, di ba? So, medyo mali yata yun. Dahil consistent nga siya dun sa pagsasabi ng I like you, yung mga ganyan-ganyan. Ayoko muna, kasi yung sa mga past relationships ko, hindi tumatagal. Parang natakot na ako na ito bang tao na to ay seseryosohin ako. Lumipas ang panahon, patuloy pa rin ang pagkakaibigan ni Rain at Len. Nag-break na sila ng girlfriend niya. So parang dun ko lang inopen yung possibility na at kinonsider na pwedeng maging kaming dalawa. Lumipas ang isang taon. Almost a year na friendship, ganyan. So naging kami officially. 2002. Siya nga yung first serious boyfriend ko. I gave all my trust sa kanya. Lahat pwede kong ibigay or gawin, from holding hands to kiss, and then to hug, magiging isang anino na lang kayong dalawa. And then eventually, you can get into premarital sex. Many times we tried, sige, stop na tayo, ganyan-ganyan. Kasi nga, alam namin pareho na hindi na siya tama. Dahil sa mga pangyayaring iyon, hindi maiwasan ni Len ang magtanong kay Rain. I asked him, since siya dapat yung magpo-propose, di ba? 2004, pwede ba tayong pwede bang i-consider natin yung year na yun? Noong 2007, yun na yung shaking ng relationship namin. Dahil nakita ni Len na di na tama ang kanilang relasyon, hiniwalayan niya si Rain. Because I love the Lord, gusto ko, yung i-offer ko sa kanya is matatanggap niya. So, yun na, sabi ko, yun na yung time na I have to stop. Gusto kong mabalik yung respeto ko sa sarili ko. Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kasi alam ko, Lord, na tama yung ginawa ko. Alam ko na conviction mo na to sa heart ko. At ito lang yung way for us to stop the sin. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naghilom ang sugat sa kanyang puso. Nagkaroon na din siya ng kapayapaan sa buhay. Hindi na ako nag-expect na magkakabalikan kami. And then one time, naka-receive ako ng call. Tapos nagulat ako pag hello, tapos hello, Len. Parang alam ko yung boses na yun, pero parang hindi ako masyadong sure. So, tapos yun, tapos siya pala yun. Nagsasorry siya sa mga nangyari, sa mga hindi nagawang tama. Dahil sa pangyayaring iyon, muling naayos ang kanilang relasyon at di nagtagal, sila ay nagdesisyong magpakasal. Yung experience namin na yun na pinagdaanan namin, masakit siya, pero fulfilling siya. Kasi nung nagpakasal na kami, talagang iba pa rin kapag, yun nga, yung parang pag tinama mo yung mga kailangan mong itama.